Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Palakpakan natin ang Panginoong Hesu Kristo. Pakibati ng katabi ng Happy Easter. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, mabuhay ka na. Hindi ko alam kung hanggang kailan ka mananatili sa kalungkutan, pero nawa sa taon-taon nating pagdiriwang ng misteryo ng ating pananampalataya, ay dumating na rin ang araw, dumating na rin ang sandali na piliin mo na ang mabuhay kesa ang mabuhay ka sa kalungkutan. Ang Pasko ng pagkabuhay, ito ang bumubuo ng ating pong pananampalataya. Ito na rin, hindi lang basta bumubuo, kundi naging sentro ng ating pananampalataya. May dalawang Pasko tayong ipinagdiriwang, ang Pasko ng pagsilang at ang Pasko ng muling pagkabuhay. Kaya nga po ang pananampalataya natin ay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Isinilang tayo para kay Kristo, mamamatay tayo para kay Kristo, at muli tayong mabubuhay para kay Kristo. Kagaya ng nabanggit sa ating Ebanghelyo, ang mga alagad ni Jesus na nagpunta doon sa libingan pero walang nakita, hindi pa nila nauunawaan ang lahat ng nasasaad ayon sa kasulatan. Pero sa tamang panahon, mauunawaan na nila. At ganun din sa atin, hindi man natin lubusang nauunawaan ang ating pananampalataya, sa grasya at biyaya ng Diyos, mamumulat din tayo at magkakaroon tayo ng pagkaunawa. Ang mahalaga, nananatili tayo kay Jesus, nananampalataya tayo kay Jesus, kahit hindi ganap ang ating pag-unawa. Nabuhay na si Kristo. Hindi man natin naintindihan paano siya nabuhay, pero ang sinasabi sa atin, nabuhay si Jesus. Wala na siya sa libingan. Hindi nanatili si Jesus sa libingan.
nagtagumpay na si Jesus. At kakayanin din natin magtagumpay kung tayo po ay aasa o tayo ay mananatiling umaasa sa diwa ng pagkabuhay. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, mabuhay ka na. Ibalik mo na ang sigla mo, piliin mo na mabuhay ka sa liwanag. Mahirap po ang nasa kadiliman. Mahirap doon. No? Imagine niyo nga kung ipapasok kayo sa isang kuweba, sa isang libingan, wala kang makikita, pawang kadiliman. Pero si Jesus, bahagi ng ating pananampalataya, pinasok ang kadiliman para magbigay ng liwanag sa lahat ng mga naghihintay sa Kanya. Isang araw, pagmulat din ng ating mga mata, kasama na natin din ang Diyos doon sa liwanag. Kaya muli po, Happy Easter sa ating lahat. Thank you.